Gemini. This is a Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of April. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang mga Gemini? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of April. Collective energy ng mga Gemini, please. Collective energy ng mga Gemini. Collective energy ng mga Gemini. Paalala, ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Alam nyo ba, pangatlong shuffle ko na to. Sabi ko kanina na ADHD ako. Nahawa ako sa energy nyo. Gemini. So, happiness. Sinong nagpapasaya sa ating mga Gemini? Sana all masaya. Okay, so there is a feminine in this connection na okay. At some point, naging happiness niyo ang isa't isa. But sabi ng feminine sa connection na to, tanggap niya na marami kayong hindi pagkakasunduan, na hindi kayo aligned, na tinatreasure niya yung mga happy moments that you shared together. But right now, the feminine in this connection feels unloved. She feels na hindi na requited yung love niya ng masculine sa connection na to. Okay? Naghihintayan sinong unang magre-reach out. Naghihintayan kung sino unang magsasalita. Nagkaroon ng revelation sa relationship na to. Whatever you tried to manifest na magagandang plano, or hindi ito yung ine-expect nyo na outcome. Okay? Hindi nagbunga, hindi nakuha yung gustong harvest time sa connection na to. But it feels like for some of you, nahihirapan pa rin mag-detach. Nahihirapang mag-walk away. This is a Gemini energy, the Lover's card. Maraming plano. Okay. It feels like pareho kayo no, na nagpaplano na mag-usap man lang, mabigyan ng clarity ang sitwasyon. But the masculine in this connection, sabi niya parang malaki na rin yung time na na-invest niya sa connection na to. And he feels like nasayang daw yung time na in-invest niya sa tao na to. Lahat, alam mo yung investment, hindi naman yan laging pera. Okay, for some of you, tumulong, pera, time, pagtitiwala, pagmamahal. Okay? Anything na valuable, it could also be like yung time na binigay natin. Okay? So, marami ding na-realize yung masculine sa connection na to kung bakit hindi na daw, parang mahirap nang ayusin ang relationship na to. But, it feels like para sa inyong dalawa, okay naman na mag-usap pa rin, kahit maging magkaibigan na lang. Both of you naman may hang up pa para sa isa't isa, pero may doubts kayo kung dapat pang ipaglaban ang relasyon na to. But, sabi ng masculine sa connection na to, para sa kanya, tapos na, kahit may feelings pa kayo sa isa't isa. Alam mo yun, this is like, yung mind mo over heart, na kahit alam mong naging, marami kayong pinagsamahan maganda, and love mo pa rin siya, kahit special siya sa buhay mo, alam mong, kahit bigyan ng another chance, uulit lang kayo sa painful situation na pinagdaanan nyo. May realization sa inyong dalawa na ang hirap mag-adjust at parang mahirap nang ilaban ang connection na to. Okay? For some of you na may batang involved, parang ginagawa nyo na lang yung best para na lang sa mga bata. Okay? Alam nyo kailangang mag-usap. Both of you are trying to move forward already. May broken heart, but aware din naman kayong dalawa na yung broken heart na yon ay dahil sa inyo ring dalawa, sa misaligned energy ng dalawa. Hindi pwede. It feels like yung masculine may hang up pa, or kung sino man, no, pwedeng isa or pareho kayo may hang up pa rin sa past na may pinagtatalunan kung totally nag-end na ba yung past connection, tas may sinisimulan. Ngayon, etong bagong sinisimulan, hindi ma-build ng maayos because of like a hang up sa past. Something like that. Okay? So, let's see.
Pag talaga hindi nagkakaintindihan, halimbawa yung isa may anak o may baby daddy, may baby mama, tas hindi maintindihan nung bago na bakit pa nakikipag-usap sa past or bakit pa may connection sa ex, mahirap talaga yun. Kanina pa ako na ADHD, nahawa ko sa inyo. Okay. Let's see. So, the reason for the reading is nagkaroon naman ng communication, but it feels like maraming kailangan pag-usapan. So, kahit nag-usap kayo, nagkaroon pa rin ng misunderstanding, misalignment, at marami pang dapat pag-usapan. Hindi pa tapos. Okay? For some of you, may court case, may annulment, may mga pinag-uusapang settlement. Parang may overlap kasi, no? It feels like hindi lang isang relasyon ang pinag-uusapan natin dito, Gemini. May hang-up sa past, may current, and yung current medyo nagkakawindang-windang. So, you're thinking of like, kung mag-workout pa ba. For some of you, may sinisimulan na ulit bago, may bago na ulit love interest. Napaka-komplikado ng energy dito. Okay? Hindi ko rin matukoy kung talagang masculine lang yung may hang-up. May nakikita din akong energy na for some of you, yung feminine sa connection na to, yung parang nagkaroon na ng first family. Okay? Take it how it resonates. Napakaraming energy here. Okay. So, may mga unfair situation na nangyari sa relationship na to, at it feels like mabigat na and marami nang hindi maaayos. Alam mo yung pag nasira ng tiwala, marami nang hindi magandang nangyari, ang hirap ng ayusin or i-rebuild ng connection. Marami kang pinagpe-pray na sana yung mga sakit ng ulo mo, yung mga wino-worry mo, pera man yan o relasyon, ay sana mahanapan mo na ng solusyon. Pero minsan, alam mo, ugali ng Gemini yan eh. Mag-iisip na mag-iisip. Tapos pag makahanap ng solusyon, i-overthink mo ulit yung naisip mo, di ba? Okay, so, there's like, yung feminine sa connection na to, marami siyang iniisip na sabihin pa sa masculine. At alam din naman ng masculine na sa dami ng samaan nyo ng loob, na pag nag-usap kayo, baka hindi lang maging maganda yung outcome, baka mag-clash lang kayo, kumbaga dagdag na naman sa negative energy ng pagsasama yung dalawa. Sabi ng ating mga Gemini, parang nawawalan ka na ng interest dito sa recent connection mo. Sabi mo, alam mo naman na hindi ito para sa'yo at decided ka na. Congratulations! Nakapag-decide ang ating Gemini. Okay, so, your person, marami siyang iniisip, marami fini-figure out sa buhay, trying to find out the lesson, bakit kayo nagkakilala, ano yung mga pagkakamali nyo rin. Iniisip din niya kung magre-reach out pa siya sa'yo, pero hindi pa siya sigurado. Alam mo, itong mga Gemini na to talaga, minsan nakapag-decide ka na, minsan na-execute mo na, tapos pag na-execute mo, parang gusto mo ulit mag-pull back at parang gusto mong magbago ng isip. Okay? Tingnan mo na lang muna kung ano yung magiging outcome, and then from there, tsaka mo ulit i-assess yung sitwasyon. Kasi parang ang ginagawa mo, bago ka mag-decide, nag-overthink. Pag nag-decide ka na, i-overthink mo ulit. Naku po, that is so draining. Okay, but there's a feminine in this connection na who's trying to find the balance para wala daw conflict with the masculine. Okay? So, in the next 3 months until the end of July, it feels like uunahin ang pangarap with the star card, kaperahan, kabuhayan. You'll try to make the best decision para sa'yo. Okay, unahin mo muna yung sarili mo. Personal growth, financial independence, kung may mga ayusin na loans, mga utang, kung ano man, kaperahan, kabuhayan, kung kailangan mong mag-aral, personal growth, okay? Ikaw muna. Tsaka mo naiisipin ang relasyon. Parang natatabangan ka na because parang naisip mo na ano ba talaga yung gusto mong i-prioritize right now, because every time na lang na nagsisimula ka ng love connection, parang hindi naman nagiging inspirasyon para sa'yo. Okay? So, tama naman na mag-focus ka muna sa sarili mo. You might be dealing with a Virgo, Taurus, Libra. Okay. Aqua. Okay. Until the end of July, focus sa sarili. May mga bagay na kailangan pag-usapan tungkol sa pag-ibig, but it feels like iisang tabi mo muna kasi you feel na parang hindi pa tamang time na makipag-usap sa iyong
Focus sa pera, sa ipon. Sumasabog. Kaperahan, kabuhayan, negosyo. Meron kang gustong maibalik na ipon investment. Bagong pag-ibig. Sana all may bagong pag-ibig. Okay, it feels like, no, because of mga pinagdaanan mo in the past, parang nagkakaroon ka ng introspection, ano at sino ba gusto mo. Before, eto lang. Ngayon, eto na. Nagmamature. And naiba yung standards pagdating sa love. Merong isang pag-ibig na sabi mo hindi talaga uubra. But unti-unti, nare-realize mo na, dati ganito yung kasama mo, hindi nag-workout. So, hindi pala pwedeng ganito lang. Dapat jive din kayo, hindi pwedeng love ka lang, dapat ready din for you. Dapat ready mag-sacrifice kung meron kang inaayos about kaperahan, kabuhayan. Some of you might want someone na maintindihan yung pagiging busy mo. And for some of you na gusto ng commitment, naghahanap na ng ready na rin for commitment. Okay? Okay. For most of you, gusto mo naman ng love. Gusto mo nang sabihin natin, what do you call that? Exclusively dating. Pero mukhang takot ka sa commitment na iba-iba. For some of you, gusto ng love. Ayaw mo naman talagang maglaro na this week, eto kasama mo, sunod, eto ka-date mo. Okay? For some of you na nagde-date, okay lang yon. Pero for most of you, doon sa options na meron kayo, gusto nyo nang mamili kung sino talaga yung nakikita mo na makakasama mo to build an empire with. At may current connection na sabi mo hindi na to uubra. Ngayon, ready ka naman for love. This is like exclusively dating. Exclusively, like getting to know. Okay? Pero, isipin agad ang kasal or bigyan ng title to, hindi muna. Naintindihan nyo na parang, this is not an open relationship. This is also not casually dating. Mere exclusively dating, isa lang dinidate mo, do hindi nyo agad lalagyan ng title, pero isa lang yung i-date mo. Nagkakaintindihan kayo na it could be hindi nyo priority yung love, pero magiging honest kayo, pag hindi nag-workout, kaya nyo bitiwan agad yung isa't isa. Nagkakaintindihan kayo na kayong dalawa lang yung magde-date at hindi kayo groupie. Okay? Na hindi siya magde-date ng iba, na hindi rin magde-date ng iba si feminine. Okay? Exclusively dating. Pero hindi nyo bibigyan ng title. Pero hindi kayo mag-uusap, parang wala sa plano nyo na ikasal or maging official agad. Okay? Getting to know, exclusively dating, carefully knowing the person muna. Because in the past, it feels like nagkamala because na-in love agad. Tapos, parang nung natapos yung honeymoon phase, doon nyo na-realize na, shucks, parang ito pala yung akala mong siya pero hindi pala yun siya. Nabulag ka pala sa red flag, or for most of you, nakita mo yung red flag pero pinaint mo na green. Okay? So, this time, natuto na ang ating mga Gemini. Meron kang kinoconsider, pero sabi mo, kikilalanin mo muna. Magde-date, exclusively dating. It's like quietly dating. Okay? Parang nakakahiya naman, no? After 3 months, iba na naman yung ipopost mo. So, it feels like, napaka-Gemini. It feels like you would exclusively but quietly date each other. Kikilalanin nyo yung isa't isa. At pag naramdaman nyo, na-click kayo, na pareho kayo ng patutunguhan, pareho kayo ng future plans, eventually, ipapakilala nyo yung bawat isa sa friends. Eventually, family. Something like that. Okay? Tama naman yon. At least, di ba? Kasi lahat ng zodiac, lahat tayo, merong good and bad traits. Meron tayo mga dapat ma-outgrow na patterns in the past na alam naman natin na kaya tayo paulit-ulit na nagkakamali because yun tayo. Okay? For Gemini, laging parang, I don't know, it's like, if I word it right, madaling masawa or paiba-iba ng decision, or it's like hot and cold, napaka-flaky ng energy. Kung naging ganun ka sa dating world or sa negosyo, sa trabaho, this time,
aalamin mo munang mabuti kung ito ba talaga kasi napapagod ka na ring mag-rebuild. Okay? And that is evolution. Charles Darwin. So, that would be the Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of April. See you again in a few days for your next reading and hopefully maging maganda na to kasi this is like, nakikita mo naman tong tao na to as your wish fulfillment. But, nangyari na rin to sa'yo in the past, kaya hindi mo na uulitin. This time, doon nakikita mo yung potential ng tao, pero hindi ka kaagad may in love, kikilalanin mo siya, kung sino siya talaga, tsaka mo na ibubuhos yung tiwala and love mo for this person. Okay? Pero nakikita ko na, kumbaga is, naka-align kayo. Tamang tao kayo sa isa't isa. Okay? At pag naramdaman mo na align kayo, tsaka talaga mag-e-express ng commitment sa tao na to, mababago to. The Hierophant is traditional relationship. Eventually, magbibigay ka ng sincere offer of love. But for now, sabi mo sandali lang, pag-iisipang mabuti. Okay? Pero tama yan. Agree ako dyan. Okidoki? And that would be again the Gemini Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of April. Alright? See you again in a few days for your bonus reading and PM me for your personal reading. Medyo natambak lang yung mga scheduled readings natin because nung nagbakasyon ako, okay? But the messages and the schedule, best effort, hinahabol natin yan. Please do understand na, limited din naman yung energy natin at yung kaya nating i-cater sa isang araw. Okay? So, ayun, ang haba. Alam mo, nadadamay talaga ako sa energy. Tinamang daldal ko. O siya, bye-bye, Gemini.